Ay, ayun guys. So, kadarating lang natin ng bahay actually. Pero bago tayo bumaba at umuwi na, time check muna. It's already 6:48 na ng gabi dito sa Ras Al Khaimah. And sa mga hindi pa nakakaalam, ako nga pala si Kevin, isang OFW dito sa UAE and living here for almost a decade. Previously, nasa Dubai ako. And then now, I'm making my life and career and enjoying the life, the rest that I have dito sa Ras Al Khaimah. Now, gusto ko na pag-usapan yung about sa isang topic na for sure everyone na makaka-relate. Ito yung tinatawag na rejection. Bakit rejection? Kasi actually may pumasok sa isipan ko kanina habang nagda-drive ako pa uwi ng bahay. Rejection pala ay hindi pala always negative. Akala ko si dati pag na-reject ka, ay hindi ka na pwede, hindi ka na tatatanggapin. Hindi ka qualified, hindi ka gusto, hindi ka pasok, wala kang qualities, wala kang ganito, wala kang ganyan. So it will always be negative. No matter what, anong sabihin ng ibang tao when they said no to you, when they said not this time, not at this moment, it's a form of rejection na talagang, ano masabi, masakit, mahirap tanggapin. Di ba, lalo na, alam mo yung feeling na, halimbawa, for example, nanliligaw ka, di ba? Tapos, umamin ka, nag-propose ka, gusto mo maging boyfriend or girlfriend ako. Tapos, syempre, pag na-reject ka, sakit-sakit nun. And sa mga OFW naman nandito sa ibang bansa, specifically dito sa UAE, for sure, marami dito na nagsisipag-apply ng trabaho and nakaka-receive ng emails of rejections na hindi qualified. I'm sorry. Pero nagsasorry, wala namang kasalanan, di ba? What I'm trying to say here, rejection, yes, it is really negative. It's really impactful. Yung pagkatao mo, yung mindset mo, yung feelings mo maapektuhan, yung decision making mo maapektuhan. Even the way you interact to other people, kahit hindi naman sila involved, dahil nga na rejection, nagkaroon ka ng rejection dun sa certain problem or situation na meron ka na gusto mo sana maging positive outcome yun and na-reject ka, maapektuhan din sila. Gusto ko lang i-share kasi ito dahil I have a really really good experience of it. Ito konting short storytelling lang tayo. Way back 2018 yung nagsimula ako dito. And tingin ko dun sa pinaka main transportation ng Dubai. Alam niyo naman yun kung ano yun, di ba? Ang taas ng tingin ko noon and sabi ko gusto pumasok doon. Gusto ko maging part of that company, maging part of that group to work and continue with my profession as an engineer. So nagpasa ako doon. I waited for months and even years. Then dumating yung COVID. So pagdating nun, nawala na akong trabaho dahil nga walang business, walang pumapasok na pera. So kahit gumawa ka ng sarili mong negosyo, diskarte, ang hirap kasi syempre bawal lumabas, bawal makipag-interact sa tao physically, and napakahirap. So through social media lang and online, ang chance mo para makipag-communicate sa ibang tao. Making your own business is very difficult and critical kasi nga, di ba? COVID, pandemic, tapos lockdown pa yung mga buong bansa. And that time, 1 month na lang ang visa ko noon sa UAE. And for some few days na lang, I'm about to book my flight ticket pabalik na Pilipinas. Na nakapag-ipon naman ako somehow. Yung nagastos ko from way back na nag-umpisa ako palabas ng Pilipinas hanggang ngayon, eh nakapag-ipon na ako. Tapos there is this one night, gabi talaga. As in parang 7 p.m. ata yun. 7 or nearly 7 p.m. parang ganon. Tumawag sila. Sabi nung tumawag na HR. Hi Kevin, are you free? Sabi niya ganon. Who's this? Sabi ko. This is HR of this company, which is yung company na gusto kong pasukan. And I was like, okay. So kasi ganun, nung nag-introduce siya na ito yung company na tumawag, sabi ko, ano to, scam? Kasi hindi ko in-applyan eh. Pero mo nag-apply ako way back 2018. Hindi dumating yung pandemic, 2019, 2020. It has been 2 years. Tapos, tumawag sila without me even applying to the company na kasi alam ko, down ang lahat ng business. So sabi niya, we would like to invite you on this coming day. Nagbigay siya ng schedule over the phone on this hour, on this location, for this position with our company. And we would like to have you in our company to work as this position. And I was like,
Okay. Floating ako nun kasi hindi ako nag-apply ng trabaho dun sa company na yon. Nag-apply ako way back 2018 pa. At tumawag sila after 2 years. So I was like, okay ma'am. So syempre, sino bang hindi matutuwa? At the same time, floating ka, na lutang ka, kasi nga, tumawag all of a sudden, ini-invite for interview, for ganitong araw, for ganitong position, for this salary. Paisip ako. After few minutes, nag-guess pala ako dun nag-guess ako dun sa HR. Nasabi ko, yes, please send the email ka kung gano'n, send the further details so I can review what needs to be reviewed for the interview, for myself, for etc. Chuchu. And I was like, and then, may tumawag ulit. Si Nonito. Oh, yung mga nakakaalam dyan, yung mga nakakilala sa akin sa metro. Ayan, sinabi ko na. Mga nakakakilala sa akin, alam nila tong story na to. And this is a real true story. So, dun sa tumawag na pangalawa, sabi niya, oh, si ano to? Tumawag ba si ganitong HR sa'yo? Opo. Hindi mo ba nakikilala, Kevin? Sabi niya ganun. Hindi po. Ako to, yung nag-interview sa'yo 2 years ago bilang technician. Pero hindi kita ipapasok ng technician, ipapasok kita ng ganitong position. And I was like, hello sir, thank you po. Sabi ko ganun. Salamat po. Pero pasensya na po, hindi ko po matandaan kasi ang tagal na po . At saka di ko po matandaan na nag-apply po ako ng ganyang position. Kasi nga po, COVID, pandemic. Hindi, yung CV mo nasa akin, nakatabi. So sabi ko, tuwan-tuwa ako noon. Sabi ko, oh shit, sabi ko, panahon ng pandemic, nakakuha ko ng trabaho. Tapos yung sahod na gusto ko noon, nakuha ko. Sabi ko, uy, napakaswerte ko naman. Tapos eventually dumating yung email, dumating yung details, confirming na talagang legit yung job. So ako naman, sobrang tuwa ko, dahil ko siyang kinuwento. Kinuwento ko dun sa misis ko, sa girlfriend ko, na misis ko na ngayon. Imagine niyo no, pandemic, kahit na anong apply mo ng trabaho, talagang reject ka. Tapos eventually, out of nowhere, without even applying, may isang anghel na hindi mo inaakala natatawag sa'yo. Which is, I have experienced it. Hindi ko kamag-anak yung nag-interview sa akin 2 years ago. Hindi ko kakilala. Hindi ko matandaan. I met him once during the interview as a technician. Pero totally hindi ko kilala yung tao . Tapos yung HR na yun, hindi ko rin kilala. So, sa sobrang tuwa ko, syempre, nagsimba. Simba online, nagpasalamat, nagdasal. Tumawag ako sa Pilipinas. And then, after some time, nakapag-start na. And I was like, so proud, tuwang-tuwa. And then, nakuha ko yung trabaho na gusto ko, yung position, yung experience. So, isang example yun, of my real life experience that rejection is not always a negative. I always see rejection in a positive way and take rejection as redirection. Akala ko uuwi na ako ng Pilipinas. Akala ko wala nang chance. Akala ko hindi na makakapag-work ulit. Tapos no chance na syempre dito sa UAE pag wala kang visa, sariling visa, uwi ka na sa Pilipinas, then baka sa reality, balik ka sa Pilipinas. Now, on the same story, on the same experience. This is my personal life. This is my personal thing. Sa mga hindi nakakaalam, gusto ko lang itong i-share. And I'm very, very thankful sa Panginoon. Kasi bakit? Dumating yung point na nagkasakit si mama ko. Nagkaroon siya ng breast cancer. Siyempre, gulat ako. Di ko alam kung anong sasabihin, kung anong gagawin. Mahirap kasi nasa ibang bansa ka, di mo alam kung anong support ang gagawin mo. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala ako nagkaroon ng trabaho. Kaya pala ako nilagay ni Lord dito sa position na to, sa trabaho ko. Because ito pala yun. Hindi pala because of COVID. Yun pala, nilagay ako dito dahil may purpose. May purpose na na-realize ko at nasagot ko sa sarili ko na teka lang, huwag ka muna uwi. Diyan ka muna. Kasi may purpose. Kasi may dahilan ako sa'yo. Kasi kailangan ko nandyan ka muna. Kasi may gagawin ka pa. Kasi kailangan mo pang magtrabaho. Kasi kailangan mo pang suportahan.
Siyempre, hindi lang naman din ako yung nagsumikap. Nagsumikap kaming magpapamilya, nagsumikap kaming mag-ina. Dahil lang pagpapagamot ng cancer ay talagang mahal. So siyempre ako naman, sabi ko, ilabas nyo dyan si mama, ito, bayad natin sa ospital. At iuwi natin si mama sa bahay. So I was doing my part as an OFW na sumuporta financially and do my prayers and then do my moral support kahit na malayo ako sa magulang ko. So kung ikaw ay isa sa mga nanonood ng video na to, ito a friendly reminder based from my own personal experience na I see rejection as redirection. Huwag kang mawala ng pag-asa. Okay lang yan na sumama loob mo. Okay lang yan na tanungin si Lord, bakit? Okay lang yan na umiyak. Okay lang yan na magtanong, bakit? Pero ito isipin mo. Ito lagi mong tatandaan na hindi ibig sabihin na reject ka ay wala ka ng chance, wala ka ng opportunity, wala ka ng way to grow, to develop, to learn. So kung ikaw ay nakikinig ng video na to or nanonood ng video na to, please lang, don't lose hope, don't give up. Lahat tayo may kanya-kanyang timeline. Lahat tayo may kanya-kanyang time na darating to a point na sasagutin ni Lord, sasagutin ni bro, yung mga hinihiling natin in such a way na hindi natin alam na sinagot na pala. Okay lang natin tanongin siya, questionin. Siyempre, andun yung part na masama loob, masama yung pakiramdam natin, ilang beses natin hiniling, dinasal, tapos hindi maibigay-bigay. Then all of a sudden, dumating yung time na sinagot niya yung mga prayers mo. At pag dumating yung point na yon, yung time na yon, for sure ako, sobrang tuwa, sobrang ligaya. Always remember that there will always be positive out of negative. Always remember na there will be always a light out of the darkness. So kung nakikinig ka at nanonood ng video na to, huwag kang mawala ng pag-asa. Stay put ka lang, mag-relax, at i-enjoy mo yung bawat araw, bawat minuto na meron ka na i-enjoy mo sa araw-araw.